Mga idolo, isipin mo ito. Pagdating ng 2028, posibleng hindi na 30 teams ang nasa NBA, kundi 32 na. At hindi lang basta expansion. Dahil ayon mismo sa insider ni si Shams Charania, dalawang lungsod ang malakas na kandidato na magkaroon ng bagong NBA franchise, ang Seattle at ang Las Vegas. Pero mas lalo pa naging shocking ang balita dahil sinasabing aabot sa 7 hanggang $10 billion ang halaga ng bawat franchise. Pero ang pinaka-exciting na tanong ngayon, sino ang magiging players ng dalawang bagong kupunan? At pabalik kaya ang legendary team na name ng Seattle Supersonics? Pag-usapan natin lahat yan sa video na ito. This is big business potentially, and I'm told there is a Board of Governors meeting in March where the expectation is there's going to be some more information, financials on what it looks like when you go get a couple more expansion teams potentially. Okay. What it means for What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Opisyal na ba talaga ang NBA expansion? Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit nang lumalabas ang balita tungkol sa expansion ng NBA. Pero ngayon, mukhang malapit na talaga itong mangyari. Ayon sa report ni Shams Charania, seryosong pinag-uusapan na ng liga ang pagdagdag ng dalawang bagong teams. Ang dalawang lungsod na nangunguna ang Seattle at ang Las Vegas. At kung matutuloy ang plano, posibleng magsimula maglaro ang dalawang franchise sa 2028 season. Pero bakit ngayon lang? Simple lang ang sagot. Kakatapos lang ng bagong media rights deal ng NBA na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. Kapag stable na ang kita ng liga, mas madali nang magdadagdag ng teams. At dito papasok ang expansion. Mga idolo, bakit Seattle ang unang pinipili o napili? Kung matagal ka nang nanonood ng NBA, alam mo na sigurong may espesyal na dahilan kung bakit gustong-gusto ng fans na bumalik ang NBA sa Seattle. Dahil dati may team doon, ang legendary na Seattle Supersonics. Ito ang kupunan ni na Gary Payton, Shawn Kemp at ang superstar na si Kevin Durant noong rookie pa siya. Pero noong 2008, lumipat ang prangkisa at naging Oklahoma City Thunder na ngayon ay kupunan ni Shai Gilgeous-Alexander. Simula noon, halos 15 years nang walang NBA team ang Seattle. Kaya kung matutuloy ang expansion, halos siguradong Seattle ang unang bibigyan ng team. At kapag nangyari iyon, malaki ang chance na ibalik ang pangalan na Supersonics. Isipin mo lang ang comeback story na iyon, nakaka-goosebump na agad mga idolo. Bakit naman Las Vegas? Kung Seattle ang sentimental favorite, ang Las Vegas naman ang business powerhouse. Alam naman natin mga idolo na nandyan ang mga casino, business, at sa ngayon, halos lahat ng major sports league sa Amerika ay papunta na sa Vegas. Meron na silang Las Vegas Raiders, Vegas Golden Knights at Las Vegas Aces. At sa NBA, matagal lang ginaganap doon ang NBA Summer League. Kaya hindi na nakakapagtaka kung gusto ng liga na magkaroon din ng permanent NBA team sa Las Vegas. Dahil kung negosyo ang pag-uusapan, Las Vegas might be the perfect market. Mga idolo, bakit umaabot sa 7 to 10 billion ang mga prangkisa? Isa ito sa pinaka nakakagulat na bahagi ng balita. Dahil kung bibili ka ng bagong NBA franchise ngayon, kailangan mong maglabas ng 7 to 10 billion dollars. Pero magkaroon ka ng idea kung gaano kalaki ito. Noong 2004, ang Charlotte Hornets franchise ay nagkakahalaga lamang ng $300 million. Ngayon, aabot na sa bilyon-bilyon. Ibig sabihin, ang NBA ngayon ay isa na sa pinakamahalagang sports league sa buong mundo. At ang expansion teams na ito ang magiging pinakamahal na sports franchises na maibebenta sa kasaysayan. Pero bago tayo magpatuloy mga idolo, kung NBA fan ka talaga at gusto mong malaman ng mga latest news, trade rumors at shocking NBA stories, mag-subscribe ka na sa channel at pindutin ang notification bell button. Dahil halos araw-araw nating pinag-uusapan dito ang pinakamainit na balita sa NBA. At ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-exciting na bahagi ng expansion. Mga idolo, sinong players ang mapupunta sa bagong teams? Kapag nagkaroon ng expansion teams, magkakaroon ng tinatawag na expansion draft. Ganito ang mangyayari. Bawat existing NBA team ay magpoprotekto ng ilang players sa roster nila. Ang mga hindi protected, pwedeng piliin ng bagong teams. Ibig sabihin,
may chance na makita natin ang mga solid players na biglang lilipat sa Seattle o Las Vegas. Halimbawa, young prospect, bench scorers, defensive specialist, at mga underrated players. At kadalasan, dito nagsisimula ang unexpected stars. Tulad ng nangyari noon sa ibang expansion team. Ang halimbawa si Kevin Durant, nakuha ng Oklahoma. Mga idolo, posibleng team names. Isa pang exciting na usapan ngayon, ano kaya ang magiging team name ng dalawang bagong prangkisa? Para sa Seattle, malaki ang posibilidad na bumalik ang Seattle Supersonic. Pero para sa Las Vegas, maraming interesting ideas ang fans, tulad ng Las Vegas Royals, Las Vegas Vipers, Las Vegas Blackjacks, Las Vegas Gamblers. At dahil kilala ang Vegas sa entertainment at casinos, sigurado tayo magiging unique ang branding ng team na ito. Mga idolo, paano magbabago ang NBA? Kung magiging 32 teams na ang NBA, malaki ang pagbabago sa liga. Una, mas maraming players ang magkakaroon ng pagkakataon sa NBA. Pangalawa, mas magiging balance ang conferences at divisions. At pangatlo, mas magiging exciting ang expansion draft at free agency dahil siguradong maraming roster ang mababago. At kung mangyayari ito sa 2028, ito na ang pinakamalaking pagbabago sa NBA sa loob ng maraming taon. Kaya sa susunod na ilang taon, bantayan natin kung tuluyan ang mangyayari ang expansion na ito. Dahil kung matutuloy, babalik ang NBA sa Seattle at magkakaroon ng bagong powerhouse market sa Las Vegas. Dalawang bagong kupunan, bagong rivalries, bagong stars, at isang panibagong chapter sa kasaysayan ng NBA. Ngayon mga idolo, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Kung magkakaroon ng dalawang bagong NBA teams, sino ang gusto ninyong makita na maging star player ng Seattle o Las Vegas? At anong team name ang mas gusto ninyo? Comment nyo lang sa baba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-like at subscribe at i-share ninyo sa kapwa NBA fans. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.